Sinubukan nila na tulungan ng 84th pero sila rin ay pinaulanan ng mga bala ng dalawang grupo ng rebelde mula sa kabilang side ng ilog, ang ikalawang grupo ng MILF at unang grupo ng BIFF. Dahil sa posisyon ng 55th na malapit sa ilog at mas mababa kumpara sa location ng pinagsamang puwersa ng MILF at BIFF, hindi sila agad naka-return fire sa unang grupo ng MILF na kinalaban ng 84th. Nagmistulan din silang sitting ducks sa taniman ng mais kasi ang mga putok ng kalaban ayon sa account ng nakasurvive ay galing sa puno ng niyog. Dito na nagsimula silang mamatay isa-isa. Ayon sa account ni Pio Tulalan, nakita niyang binabaril ang kanyang mga katropang naging matatalik na niyang kaibigan. Sinubukan rin niyang tanggalin ang kanyang Kevlar dahil sa bigat nito at nangangawit na rin ang kanyang mga braso dahil sa panay na pagputok ng kanyang baril. Naramdaman rin niya na nagnanumb na ang kanyang likod pero tuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban sa mga rebeldeng grupo. Nang nakita niyang paubos na sila ng mga katropa niyang taga 55th, nagdesisyon si Pio Tulalan na isalba ang kanyang sarili dahil kung hindi ay siguradong mamamatay din siya. Iniwan niya ang kanyang armor at sinisid niya ang ilog. Nakita umano siya ng rebeldeng sniper at pinagbabaril ng 2 beses. Sumisid siya ng mas malalim upang matrik yung sniper at maakalang natamaan siya. Nang marating niya ang napakaputik na pangpang, ay nagtago siya sa mga water lily habang iniisip kung paano siya makakaalis. Naiwan niya ang kanyang baril sa kabilang bahagi ng ilog dahil naubusan na siya ng bala. May natagpuan siyang mga rebelde na naghahanap ng baril at nung nakita siya ay hinabol siya ng mga ito. Tumakbo lang ng tumakbo si Pio Tulalan hanggang sa naligaw niya ang mga rebelde. Bago mag-alas 6 ng umaga, nag-text ng SAF sa Army 6th at nanghingi ng tulong. Nalaman nito ng 45th at nag-volunteer na sila ang rumisponde. Ngunit, nung papalapit na sila sa lugar ng engkwentro, ay pinagbabaril sila ng ikatlong grupo ng MILF at isa na namang grupo ng BIFF. Ayon sa account, ay di sila nakalapit sa 55th. Bandang alas 8 ng umaga, nagdesisyon ng AFP na i-deploy ang kanilang mga tangke. Ngunit hindi nila alam kung saan itututok ang mga baril nito dahil sa ingay ng mga nagbabarilan. Hindi nila mapinpoint kung saan ang location ng mga SAF at mga rebelde at ayaw rin nila magkamali ng pagkawala ng mga putok. 9 a.m.